I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalists, supporters, Filipino and OFW. Mga loyalists, ayan. Shout out guys, mayroon akong upload video. Ito po ako'y magre-react. Kasi hindi ko nagustuhan po yung sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na hindi ko po mawari or malaman bakit galit siya kay General Torre. Ano ba ang nagawa ni General Torre sa kanya? 'Di ba? Oh, bakit? Ito. Sabi dito, Jinggoy Estrada, dismayado sa appointment ni Torre, arrogante, PNP chief. Sabi niya, tinawag mo ba naman arrogante yung tao? Oh, 'di ba? Anong sabi dito? Oh, naghahanap ng nagpahayag ng dismaya si Senador Jinggoy Estrada sa pagkakatalaga kay Police General Nicolas Torre bilang bagong VP ng PNP Chief National Police PNP, which is ang PNP, at tinawag itong arrogante. Okay? For me, kung ako ang tatanungin, that's not a good choice. Ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-arroganteng chief PNP ani ni Estrada sa isang panayam nitong Sabado. Paano mo sasabi nagiging arrogante? Oh, ano, may pagka-arrogante ba si General Torre? Guys, kung ano ibig niya sabihin, si General Torre, ginagawa niya lang yung trabaho niya. Kasi siya po ang naka-assign eh. Oh, di ba? Tuloy. Oh. Ipinunto ni Estrada ang umano'y pagiging arrogante ni General Torre matapos nitong pamunuan ng operasyon para arestuhin sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Kibuloy. OM goes. Mayroon bang pag-arrogante? Or nagpapatupad ka lang ng batas? Mga kababayan, nagkataon si General Torre ang nai-assign dyan. Kung ibang PNP na opisyal ang naka-assign, bagamat pareho rin naman, mga kababayan, ang magiging sitwasyon. Diba? Alam nyo, si General Torre kasi, hindi po kasi basta-bastang general yan. Hindi po nagpapadikta po yan. Yan ang pakatandaan nyo. Yun po ang isa sa maganda sa quality ng isang magiting na general. Hindi po nagpapadikta na kahit sinong politisyan. Trabaho, walang personalan. Ika nga, tungkol naman sa inaasahan na liderato ni Torre, sinabi ni Estrada na I do not know. That remains to be seen. If he will continue his arrogance ways is governing the police force, I don't know what will happen. Ayan. Kung bibigyan naman ng pagkakataon, may mensahe pa ang senador kay Torre, hinay-hinay lang, huwag masyadong mayabang. Meron ba pagkayabang? Parang palagay ko wala eh. The way na magsalita si Torre, guys, General Torre, yun na yun eh. 'Di ba? Sasabihin mo parang mayabang. Tingnan mo, hindi mo ba nakikita si Sara Duterte, napakayabang. Si Baste, ang yabang. No, 'di ba? Samantala, giniit naman Estrada na kailangang patunayan ni Torre na karapat-dapat siya sa tiwalang ibinigay sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May tiwala sa kanya ang Pangulo, so be it. E di sana mag-perform siya ng maganda, sana huwag na niya sirain yung pagtitiwala ni Pangulo sa kanya. Dagdag pa ni Estrada. Ngayon, ayan. Sabi ko, ang Pangulo hindi po basta-basta mag-assign ng isang mataas na opisyal sa isang hanay ng kapulisan or isang opisyal sa isang ahensya ng gobyerno kung walang magandang background. So dahil si General Torre, mga kababayan, maganda ang naging performance niyan, lalo na po sa Davao. Guys, isa si General Torre na nakatuklas na mga report dyan sa Davao na hindi po na pinakita or hindi po nilista. Maraming nangyayaring anomalya sa Davao. Kaya rin nakikita ko galit yan si Tato sa kanya. Mayroon kasing natuklasan si General Torre, no? Hindi ko na ipapaliwanag yon. Basta mag-research na lang kayo, mga kababayan. Kaya ayan si General Torre. Kung sa performance, kung pa sa background, napakaganda. Naabot niya ba yung mga star na yan?
kung hindi maganda ang kanyang performance. Ito po yung isang general na nakikita ko na hindi marunong magpadikta sa mga mataas na politician. O, hindi tulad ng iba, magaling magpadikta, nababayaran. Ito hindi eh. O, ngayon, ito ipaparating natin kay Senator Jinggoy Estrada. Sir, dahil may tiwala ang Pangulo sa kanya, mga kababayan, ang Pangulo, sabi ko nga, hindi basta-basta mag-appoint yan ng isang mataas na opisyal bilang PNP, next PNP chief, kung hindi maganda ang background nito. Mga kababayan, tandaan po natin, si General Torre, ginagawa niya lang po ang kanyang trabaho. Nung sa KOGC, tingnan nyo naman ang nagiging sitwasyon. Wala naman po nasaktan eh. That time, normal naman po ang kanilang operasyon. Kanya lang, ang pinaka-arrogante dito, walang iba, kundi ang mga supporters ni Kibuloy. Napaka-arrogante. Mayroon isang video na nakita ko, isang pulis, nako, pinagpalo doon sa ibabaw ng truck ba yun? Mabuti bumaba. Nung sa KOGC yun guys you see, matyaga si General Torre. Kaya karapat dapat din naman siya. Now, mga kababayan, sabi niya arrogante. Disappoint siya. Hindi, that is not a good choice, sabi yung ganon. How about Senator Bato? Noong panahon ni Digong, mga kababayan, tingnan nyo naman, isa sa membro ng death squad yan, di ba, si Bato? Noong nakaupo si Digong bilang Pangulo ng Pilipinas, di ba pag nag-appoint ka ng isang PNP chief, dapat 3 star, 4 star? Pag ganyan ang star na marami, na natamo ng isang opisyal ng kapulisan, ibig sabihin, talagang magaling siya. Marami siyang achievement na nakuha sa kanyang buhay sa pagiging isang pulis. Si Bato guys, 1 star lang. 1 star lang, nag-jump siya bilang PNP. Supposed to be not. Mas marami pa ang qualified kaysa sa kanya. Bakit ginawa ni Digong yun? Kung ang ayaw ni Estrada kay General Torre dahil sa pag-aresto kay Kibuloy, guys, pansinin nyo, parang pro Duterte talaga siya. Di ba? Pro Duterte. Palagay ko sa magiging magiging balasahan, no? Diyan po sa Commission on Appointments ni General Torre. Palagay ko guys, hindi po tayo pwedeng magsaya na 100%. 50-50 po si General Torre. 50-50 po yan. Bakit kanyo? Maraming Duterte Black dyan na senador. Isa sila, ito si Jinggoy Estrada. Isa sa magtatanong sa Commission on Appointments ni General Torre. Di ba? Oo, totoo yun. Kaya 50-50 po tayo. Huwag tayo muna magsaya. So, I really hope respetuhin ni Senator Jinggoy Estrada ang pagkakatalaga sa kanya ni Pangulong Marcos Jr. Ang ibig kong sabihin, respetuhin niya si PBBM. Dahil siya ang pinili ng Pangulo, respetuhin niya. So, sa madaling salita, respetuhin niya, dapat, magiging sang-ayon siya o ilulusot niya si General Torre for respect sa Pangulo na pumili kay General Torre bilang bagong PNP chief. Respetuhin niya dapat. Kasi ang Pangulo pinili niya, ibig sabihin magaling. Ito si General Torre. Pinapapatupad niya lang kung anong batas nung that time na yon. Sa pag-aresto kay dating Pangulong Digong, natural lang po yun. 12 hours naghihintay guys. Kahit sinong generals ang i-appoint mo, maiinis ka rin talaga. Harangin po ni Medial Delia, haharangin po ng isang abogado. Natural maiinis si General Torre. Biro mo, ilang oras naghintay guys. Nakikiusap siya. Ilang beses nakikiusap. Pero hindi siya pinapakinggan. Para alam nyo naman, di ba, ang Duterte, feeling nila entitled, feeling nila untouchable that time. Kaya maliit ang tingin nila kay General Torre. Pero dahil sa
itong general na ito, hindi sumuko, mga kababayan, inaresto niya nga yan si Mijal Diak kasi humarang-harang eh. Oh, kung ba sinampan niya yata ng obstruction ba yun, correct me if I'm wrong, pati yung isang abogado na parang harang kasi nga, ang oras lumalakad. Bakit pinagbubuntuan nyo ng galit ito si General Torre? Wala naman siyang kasalanan. Ginagawa naman lang niya yung trabaho niya. Kahit sinong pulis ang ilalagay nyo, mag-aresto kay Digong is ganun din ang magiging sitwasyon. Pero mo 12 hours, more than 12 hours, naghihintay yung isang si General Torre at mga sundalo. Sasabihin mo, arugante. Baliktad yata, guys. Arugante nga yung asawa niya eh. Si Hanilet, pinukpok yung isang sundalo, nagkanda bukol-bukol. Pinagmumura si General Torre. Pero nakangiti lang siya. Di ba? Nakangiti lang si General Torre. Walang arugante na nangyari nung pag-aresto kay Digong. Normal. At very common din, very normal din, yung mga ganung klaseng tensyon na nagdideliryo yung anak niya, yung misis niya, namukpok, nagmumura. Nakita sa video po yun eh. Pero mga sundalo, yung mga pulisan, kampante lang. Si General Torre, panay pakiusap niya ng pakiusap, pero walang nangyayari. Biro nyo yun, guys. Ito si Senator Jingo Estrada, nanalo lang ito under the Sayuni team. Muntik na laglag ito. Mr. Senator, pag hindi kayo agree, magiging PNP si General Torre. See you on 2028. Tatakbo ka uli, hindi ka na namin ibuto ng Marcos loyalist. Tandaan mo yan, sir. Respetuhin mo dapat ang mga ina-appoint ni Pangulong Marcos Jr. Dahil alam mo naman ang Pangulo. Choice niya yan. Respetuhin nyo. Walang arugante doon. Walang pag-aarugante. Ito si General Torre. Mga kababayan, mas maganda pa ang background nito, ang performance nito kumpara mo kay Senator Batoy. Totoo yun. Diba? Kasi, sabi natin nga, dadaan po yan sa Commission on Appointment. Tatanungin yan. Dadaan yan sa boto. Pag lahat po ng nasa CA ay agree, na magiging PNP chief ito, pasok siya. Ika nga, pasado siya. So, ngayon, kung yung itong mga senador na ito, tandaan nyo guys, may mga senador talaga, alam po natin, medyo marami din ang Duterte Black dyan sa Senado. Sakit sa ulo talaga. Pag yan, ilan sa kanila, at pag hindi nakapasa si General Torre, magiging reflection yan, mga kababayan, sa impeachment trial ni Sara Duterte, pakatandaan nyo. At tandaan nyo yung mga senador na yan, hindi natin ibubuto yan pagdating sa 2028. Totoo yun. Tingnan nyo. Kaya wag tayo masyadong nagsasaya. Masaya tayo kasi nga siyang choice. Pero hindi pa tapos ang laban. 50-50 pa, mga kababayan. So I really hope ipagdasal po natin si General Torre na makapasa sa Commission on Election. Kung base man naman guys sa performance, mas maganda pa ang nagiging performance nito kaysa Senator Bato. Di totoo yun. Nakailang star si General Torre. Naabot niya ba yung kadaming star na yan? Kung hindi maganda kanyang performance, kaya nga binabalasan ng Pangulo yan eh. Sinusuri ng mabuti. Kaya siya po ang na choice ng Pangulo. Kaya respetuhin dapat ng mga senador. Tawagin mong arugante yung isang tao. Hindi naman siya nananakit. Sila nga ang nasaktan eh. Yan si Jingo Estrada, parang nakikita ko sa kanya pro Duterte. Hindi ko alam guys. Sana naman lang. Pag binoto mo yan, si General Torre, Senator, iboboto kita 2028. Pero pag hindi, pasensya na. Ito yung guys, yung mga nagko-comment. Diyan, sinabi diyan kay Senator Estrada, parang kayo, di ba? Parang kayo daw. Sabi,
Mga taong hindi tapat sa serbisyo, laging may naramdaman multo. General Torre hindi pwedeng suhulan at takutin takapagpatupad ng batas. Walang sinasanto, tama po yun. Kaya very qualified po siya. Ayan, Senator, ayaw mo lang kasi hinuli yung puon nyo. O, diba guys? Diyan natin makikita bukas sa Commission on Appointment. Diyan natin makikita. Bukas ba? Hindi ako sure guys ha. Bukas ba? Diyan natin makikita to. Dahil kung sino ang hindi bumuto kay General Torre bilang PNP chief, sila po 'yun ang magiging anay diyan sa Senado sa impeachment trial ni Sara Duterte. Konektado 'yan eh. Ito pa. Ay ikaw ano ka? Agay basta kriminal galit sa bagong PNP chief. Wala kasing sinasanto kahit Duterte ka pa. Oh, totoo 'yun. Hindi, guys, sa isang PNP dapat pairalin din talaga yung yung pairalin yung magandang pag-aresto sa isang kriminal. Si General Torre, guys, tingnan nyo naman, 12 hours more than. Sino ba namang tao na hindi na embier na? Pakiusap ka ng makiusap. 'Di ba? Parang hindi ka pa napapakinggan. Siyempre, gumawa ka na lang ng ng mga strategy ba, style. Na kunwari galit-galit ka, ganun 'di ba? Pero it doesn't mean na manakit ka, no? Wala sa pagkatao ni General Torre 'yan. Kunwari lang 'yun para matapos ng usapan. Huwag kang mag-alala sa 2028, di ka na uli senador. Kahit anong gawin, mga kampanya, di ka na uli mananalo. Senator Jingo Estrada, tandaan mo yan, na mas malakas ang Marcos sa taong bayan kaysa sa Duterte. Guys, ito, tandaan nyo, 2028, diyan nyo makikita. Kaya huwag kayo nagmamayabang, mga DDS. See you on 2028. Tingnan natin. Ayan pa o Jingo, sino ka naman para tanungin ni BBM sa kung sino i-appoint niya as a CPNP? May kakayahan ka ba o kaya tama ba o karapat dapat ang isuggest mo? Siyempre kontra ka kay Torre kasi matino pulis, hindi arogante basihan at ikaw lang ang nag-comment niyan. Oo, totoo yun. Anong gusto nila? I-appoint nila yung gusto nila? Ay hindi naman pwede. Mas masunod ang Pangulo. 'Di ba mga kababayan? Dito nyo lang makikita si General Torre na hindi po siya kayang diktahan ng kahit sino. 'Di ba mga kababayan? Susunod lang 'yan guys kung kay Pangulong Marcos Jr. kasi siya ang commander-in-chief niya. Alam niya si Pangulong Marcos Jr. matinong pangulo. Very organized ang kanyang pamumuno. Matino si PBBM. Kaya mahal din siya ng mga kapulisan. Oo, matino ang Pangulo. Organize ang kanyang pamumuno. Yung mga pulis ngayon, yung mga PNP natin, na mga kapulisan, bumabalik ang magandang imahe nila. Kasi yung iba guys, yung nakaraan, nasasangkot sila sa mga reward system. Dahil dyan sa EJK na yan. Napariwara, actually maraming pulis na nakakulong kaya nang dahil yan sa kagagawa ni Digong. Oo, totoo yun. Tingnan nyo ngayon. Ang babait ng mga pulis kaya. See? Ayan pa. Basta plunderer. Ganyan mag-comment. Agay, patay. Very good choice, General Torre. Hindi ka rin good choice. 2028 is waving. Pag natalo ka sa graph case mo, huhulihin ka. Baka yan ang dahilan. Ayaw niya kay Torre. Baka si Torre ang maghuli sa kanya pag natalo. Ano guys, kapalagayan niyo. Nagsalita ang santo. Alam niyo mga kababayan, si General Torre, palagay ko guys, pag ito tatakbo sa pagkasenador, mananalo ito. General, takbo ka sa 2028 takbo ka ibubuto ka namin. Pwede ito guys, magiging presidente. May nakita ako dyang post Pwede ito, matapang ito. Very organized ang kanyang pamumuno. Oo, totoo yun. Kaya gustong-gusto ni Pangulong Marcos Jr. ito maging PNP Kasi
may panindigan, hindi kayang diktahin. Totoo yun. Kaya ako, saludo kay General Torre. So yun guys, ano po ang masasabi nyo dito sa sinabi ni Jinggoy Estrada? Huwag tayo masyadong magsaya ha, 50-50 pa. Dadaan pa si General Torre sa CA. Para sa akin, walang arugante na ginawa ni General Torre. Very smooth, ika nga, at maganda ang pagpapatupad niya sa batas, sa pag-aresto sa dating Pangulong Digong, sa KOJC. Ang nagiging arugante lang, baliktad yata yung sinabi ni Jinggoy Estrada ang arugante, yung mga KOJC followers, at saka yung mga DDS, yun ang arugante. Ayan, si Hanilet, arugante. Tsaka yan si Kite. Kung magsalita, akala mo, mas matanda siya sa kay General Torre. Grabe yung pagmumura. Yung pinalo ni Hanilet, bukol. Biro mo, kung sino man ang nababagay sa arugante, yun. Si Hanilet, tsaka yung anak niya. Grabe magmura kasi. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Kayong balang musga. See you again on my next upload video. Bye bye. So yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines.